Bukod sa confirmation of charges, wala na rin daw planong humarap ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig tungkol sa kanyang pagkakakulong sa Biyernes. Ayon sa legal team ni Duterte, pumirma na ulit ng waiver ang dating Pangulo para katawanin na lang siya ng kanyang mga abogado. Nakatakdang idaos ang detention hearing ni Duterte pagkatapos ng confirmation of charges hearing sa February 27. Taunang pagdinig ito kung saan tinatalakay ang pagkakakulong niya habang gumugulong ang pre-trial sa kanyang kaso. Matatanda ang una nang ibinasura ng pre-trial chamber ng ICC ang hiling ni Duterte na pansamantalang makalaya. Iginiit naman po ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nananatiling paratang sa ngayon ang mga isiniwalat ng mga nagpakilalang retiradong marino. Kabilang sa akusasyon ng 18 nagpakilalang dating mga sundalo ang paghahatid ng male-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ang giit ng AFP, dapat daw idaan ito sa legal na proseso sa harap ng mga otoridad. Nagbigay din ng babala ang AFP laban sa mga anilay manipulative na paggamit ng mga hindi pa nabeberipika ng mga pahayag na maaari raw na makadagdag sa pagkalat ng maling impormasyon. Una nang sinabi ng Philippine Navy na hindi nila miyembro ang dalawa sa mga nagpakilalang dating Marines. Sa iba pang balita, maikli pero makahulugan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagkikita kamakailan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Mayor Leni Robredo. Ayon sa bise, good luck daw sa dalawa. Matatandaang ito rin ang naging mensahe ng Pangulong Marcos Jr. kay VP Sara nang ianunsyo nito ang planong pagtakbo sa Panguluhan sa 2028. Natanong din si VP Sara kung konektado ba ang desisyon niyang tumakbo sa impeachment complaints laban sa kanya. Pero ang paglilinaw niya, kamakailan lang daw siya nagdesisyong tumakbo sa Panguluhan. Mariin namang pinabulaanan ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang paratang na nakatanggap po siya ng male-maletang pera galing sa dating kongresista na si Zaldico. Kasunod po yan ang pagkakadawit ni Garcia sa affidavit ng 18 dating Marines na nagbunyag ng umano'y paghahatid nila ng male-maletang pera sa ilang opisyal. Sa affidavit, nakasaad na 4 na medium size na mga maleta daw ang ibinigay kay Garcia. Pero sa panayam ng programang ito, ang sabi ni Garcia, wala siyang tinatanggap na kahit anong maletang pera kahit noong kliyente pa niya si Zaldico. Hinamon din niya ang mga nag-aakusa sa kanya na idetalye ang mga paratang kung may sapat silang basihan o kaya'y ebidensya. Hindi naman po ako tatanggap at makakatanggap ng ganyang kalaking maleta na may laman. Sapagkat siyempre po yung kung meron mang fee sa binabayad sa atin, hindi naman po siguro maleta o ganyan. So wala po kasing pagkakataon na may inabot sa akin na ganyang maleta. Kaya nga po napaka-importante rin sa akin, maliban doon sa hindi nangyari yung ganyang klaseng pagkakataon, kung kailan. Kung talagang masasagot nila yung kailan. Bilang isang abogado, napaka-general po yung allegation. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Attorney COMELEC Chairman George